Hello, good morning mga lalabs, mga vayots. Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao, lalo na sa mga kapwa ko Dabawenyo sa Davao Region. May hapon sa inyong nga tanan. Sa mga kapwa ko rin po, OFW sa around the world, hello. May galab shoutout po sa inyong lahat. Marhaba bikum from sa Middle East, no? So, kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share araw ngayon ng Miyerkules, pizza 17 po ng buwan ng Hulyo 2024. So, yung topic natin po ngayon mga lalabs, mga vayots, itong pito daw, di umano na mga matataas na officials ng AFP, or men in uniform, kasi halo na yun, may Coast Guard, may nasa National Defense, nasa Armed Forces of the Philippines. So, may pito daw sa hanay na yon na walk out nung time ng command conference nila ni Bongbong Marcos. Bakit kaya nag-walk out? So, at ang masaklap pa, yung dating retired general na nagbablog ngayon na si Tatay Johnny Macanas ang pinagbintangan ng Malacanang at ng iba AFP, Brownie, na nagpakalat daw ng fake news, which is hindi siya. Nauna dito, si Dio Macalma. So, napakinggan po natin itong balita na nauna po ito dito kay Dio Macalma, no? Sa Damdaming Bayan. Ito. Sabi niya dito, generals walk out from a command conference, stand for what is right. Saludo doon sa mga sa pito na yun, no, na hindi himod puwet kagaya ni Browner na napaka sip-sip sa mag-asawang first family. Ito, pakinggan po natin. Kasi dito nag-umpisa yung kay Johnny Macanas. Mga produkto ng Philippine Military Academy, mahabigan. Talagang mga officers and gentlemen. Bakit kanya mahabigan alam nyo ba, ha? Abay, ayon sa aking bubid sa loob ng Campo Aguinaldo, Justice Sam, abay, akalain po niyo mahabigan bagamat nakipagtalo rin paminsan-minsan ang mga generals, pero iba yung kanilang attitude, yung kanilang pamamaraan. Abay, katulad na lamang ito, Apo Commander-in-Chief, Mr. President, good morning. Abay, nagkaroon po ng discussion, maibigan. Mainit ang discussion ng isang top general at isang opisyal ng gobyerno, mahabigan, ha? Abay, siyempre, ano nga pinagtalunan? Tungkol po sa national security issue, ha? At ang ginawa nitong general, abay, iba ang breed talaga ng mga taga-PMA, mga mista, ha? Ang ginawa ni General, di siyempre, bossing na yung kadiskusyonan niya, ha? Ang ginawa ni General po, mahabigan talagang tumayo, ayan, pay in attention, at sinaluduhan sinaluduhan po, mahabigan yung government official. Dahil anyang lumala pa yung discussion, tumayo si General at sumaludo. At ang sabi doon sa government official, permission to leave, sir. Ayan, sumaludo. Pagkatapos lobas, nag-walk out na doon sa conference hall. Ganun po ang ginawa. Pero alam nyo, reaction, mahabigan, abay nung sumaludo at nag-ask ng permission to leave itong si General, abay yung mga kasamang general doon sa kwarto, sumunod din, lumabas din. So, dito yun nag-umpisa, mga lalabs, mga vayots. At doon sa, kasi nag-trending, no, chinek ko po, kasi minsan nanonood ako doon kay Tatay Johnny Macanas dahil follower din niya ako, no? Na sinabi din niya doon,
na meron siyang isang kaibigan din sa hanay niya sa PMA na retired na rin na nag-chat yata sa kanya o nag-message na ang sabi ay yun na nga ang ganitong nangyari noong July 4. So at the same time, pagkatapos nun niya binasa yun, pinlay din niya itong video dito ni Dio Macalma para sa kumpirmasyon. So, hindi. Tapos ngayon, ang pinagbintangan ng Office of the President or hindi, sa PCO dyan sa Malacanang, aba, si Johnny Macanas daw nagpakalat ng fake news. Bakit hindi nila masabi na hindi totoo? So, meron din nagsabi itong sa AFP na hindi daw yung totoo, 50% daw yun imagination, kung ano-ano pang mga ek-ek na sinasabi, maniniwala tayo doon. So, ito. So, ayon dito sa balita, ito sa post ng Armed Forces of the Philippines noong July 4, AFP host mid-year command conference with President Marcos Jr. So, yun nga daw dyan sa Camp Aguinaldo sa Quezon City, yung Armed Forces of the Philippines held its mid-year command conference on July 4 with Commander-in-Chief Ferdinand Marcos Jr. attending to review the progress of AFP's campaigns and programs for the first semester and to provide further directives. General Romeo Browner, Junior Chief of Staff, the AFP lead the conference, which included top military officers from the General Headquarters, AFP-wide support, and separate units, major services, and unified commands, as well as commanders from the Army, Air Force, and Naval units or naval units. Ito yung sinasabi nila. Pero mga lalabs, mga vayots. Itong post din kahapon ni EB Hugalbot, sabi niya dito, ito din, dated din ito July 4. So hindi sinasabi doon ng Armed Forces of the Philippines page na may nangyaring balasan dahil kahihiyan po nila yon. Ano na andon ang kanilang Commander-in-Chief na si Bongbong Marcos. So mamaya, ano bang rason kung bakit may ganitong nangyayari na parang hindi pagkasunduan. So, ito na po yung rason kung bakit. So, sabi dito, guys, this is going around, got it from two sources already this morning. So, kahapon to So, si Gibo daw dapat palitan. So, ito yun pala. Kaya nasabi doon sa kay Dio Macalma na nagkasagutan ang mga ibang generals, so pare-pareho ng mga generals at yung isang top officials. Either si Pangulong Bongbong Marcos yun or si Gibo Teodoro na isang DND secretary. So, ngayon, sabi pa dito, Gibo must be replaced dahil marami sa mga kasundaluhan talaga natin o sa ating mga men in uniform na nais ipahamak ni Gibo Teodoro dahil sa paghihimod niya dyan sa Amerika tumbong, gusto niyang gawing giniling. Hindi lang yung mga, siyempre una-una dyan, itong mga kasundaluhan natin na mababa na nga yung sahod, binawasan pa, ngayon, isasabak pa niya sa gyera. So, hindi masaya. Yung mga men in uniform natin, lalo na sa ating mga armed forces, o dito sa ano-anong mga hanay ito, men in uniform in general. So, hindi masaya sa ginawa ni Gibo. At of course, baka dito din kay Browner, na grabe kasi sip ng animal na to doon sa mag-asawa. No? Sabi dito, we are active members of Armed Forces of the Philippines and vehemently seek the earnest attentions of our Commander-in-Chief, which is Bongbong Marcos. His Excellency pa ba yun? Saan yung Excellency ni Bongbong Marcos? Wala lang Excellency. His bangagers dapat
Peace bloggers, President Bongbong Marcos Jr. While we support the proper chain of command as professional soldiers, we firmly believe that Secretary Gibo lacks of competence to lead the defense and professionalism to take full responsibility for his action. So, ito yung rason. At malamang sa alamang mga lalabs, mga bayot, itong request ng 7 general na to na yung una, yung nagsasalita, yung permission to leave, sir. Ganyan, no. Tapos, siya siguro yung nakiusap sa presidente, Bongbong Marcos, napalitan na si Gibo Teodoro at dahil si Gibo Teodoro ay kamag-anak na rin ni Liza Marcos at si Liza Marcos din naman ang mga nag-appoint dyan, hindi makapagsalita si Bongbong Marcos, makapagdesisyon. Kailangan asawa niya siguro. So, pinagtanggol siguro malamang si Gibo laban sa mga PNP generals na to, kaya umalis ang 7. Ito malamang yung opinion ko lang din naman to. So, baka ito talaga yung rason. Ngayon, ang pinagbintangan si Johnny Macanas, pero bago yan, ito pa, patunay na talagang totoong may hindi nangyayari. May nag-walk out na 7 generals nung command conference. Itong dating former presidential counsel na si Jose Alejandro. Nang sabi pa niya dito, I am told a large number of junior officers are also not happy. Yan na po, Nyor. Delikado nga dito, Nyor. Kahit 7 lang yan, Nyor. Baka mamaya, sasapitin mo yung, sabi nga ni Tatay Digong, huwag mong hayaang sasapitin mo ang sinapit ng iyong ama. Are not also happy with the government. Kudos to the generals and junior officers. Sabi niya dito, nananawagan kay General Himod Poit Browner, Romeo Browner, no? Sabi niya dito, General Browner, you'd better wake up. Nag-wake up naman yun, sir. Laki nga ng mata ni Browner, oh. Kala mo yung nakakita ng 10 demonyo. Laging nakaganyan, nakadilakaw. Akala mo laging tumitira ng pulburon. You better wake up daw. Think of your country. Naku, nag-think lang siya doon sa kanyang mag-asawang Lisa at Marcos. Think of your country before your own self. Sabi niya dito. So, wala. Ang kanyang, ni Browner, ang kanyang pinanunumpan, hindi para sa bayan, para kay Lisa at Marcos. Para siyang aso, kung ano sunod-sunuran, no? Ganyan si Browner. The writing is on the wall. 7 generals walk out. I hope Gibo was listening. My advice to him is, don't politicize the AFP. Dahil tatakbo pa si Gibo pagka senador daw under sa administrasyon ng bagong lipunan ba yun? Bagong Pilipinas. Which is ko po, hindi na nga halos makalakad si Gibo sa sobrang laki niya, sa kakalamon niya, sa pira ng taong bayan. Diyos ko, tatakbo pang senador ang Putragis. Ngayon, dito tayo sa Sabaw. Dito sa mga Putragis dyan sa Presidential Communications Office sa Malacanang. Hoy, mga Putragis kayo. Si Dio Makalma ang unang nagsalita noon na may mga general na nag-walk out at hindi si Johnny Macanas. Mga Putragis kayo dyan sa So, sabi pa dito post ng PCO, galing daw ito sa sa AFP. There is no truth to the recent commentary by General Johnny Macanas, retired general, no, on a radio blind item, whether intentional or not, it is not only based on unfounded information. His comments were also misleading
and uncharacteristic of any military officer, active or retired. Kasi Johnny Macanas din, kahit nagretiro na yan, marami pa rin siyang mga kakilala na hanggang ngayon active dyan sa men in uniform, kahit saan dyan, lalo na doon sa PMA. Nag-uusap-usap ang mga yan. At hindi lang naman si Johnny Macanas, yung si Alejandro, nagsabi din, nag-confirm. So, hindi fake news si Tatay Johnny Macanas. Kayo yung sinungaling dyan sa AFP. Nagsinungaling kayo sa taong bayan. At itong mga potragis na mga bayarang mga pagmulaki ng mga sahod ng mga putang ina dyan sa PCO, no? Nagsitabaan ang mga puta dyan. Ang mga putang ina. Lalo na si Chiloy Garapil, hindi man yan ganyan kalaki. Ngayon talaga parang puputok na, kulang na lang tusukin mo ang toothpick si Chiloy Garapil sa laki. Laki ba naman ng kanyang sahod? Mahigit 300,000 a month. Sabi pa rito, our soldiers are professional and loyal to the chain of command. We will, yun nga, professional, loyal. Pero nang nangyari dati kay Pangulong Bongbong Marcos, nung Marcos Sr., Pangulong Bongbong Marcos naman di, Pangulong Marcos Sr., dahil sa kanilang loyal sa bayan, yung mga tao dati, yung mga kasundaluhan, talsik. So, sabi pa niya dito, loyal daw sa chain of command, we will not allow any efforts to malign our ranks and discredit our commitment to our mandate and cloud chasers and their professional political agenda. Hindi po yun professional political agenda kung yun yung sasabihin for the views si Macanas, etc. Hindi po yun. Dahil kung pwede lang siguro, kasi dating general yan at wala siyang balak na ipahiya ang kanyang mga nasasakupan kung saan siya galing, lalo na sa men in uniform. Pinapaglaban din niya yan. Pero kayo dyan talaga ang may problema. Tapos deny pa kayo. Ay, nako po. Tapos ay pa niya dito, we call on the public to be critical on these false narratives and reports, individuals and channels that propagate disinformation. Sabi dito, propagate disinformation. Kayo, nagpropagate ng disinformation dahil hindi lang isang tao ang nagsasalita dito. Marami at hindi lang si Johnny Macanas. So yung si Dio Macalma, hindi nyo kayang sitahin, si Macanas lang. Si Macanas dahil retired na, general. Sasabihin ninyong sinungaling, nagpakalat ng fake news. Bakit? At talaga namang marami ngayong mga kasundaluhan, kapulisan, lalo na doon sa amin sa Davao area. Lalo nang ginawa sa Davao City. Tingin ninyo, masaya yung mga pulis doon na ni-relieve? Hindi. So, wag ninyong sabihin buo pa yung hanay ng men in uniform ngayon. Hindi na po. Dahil maraming binaboy dyan si Lisa Marcos. Yung iba pa nga daw, sabi ni Marley kay pinagsasampal. Lalo na yung kalang mga presidential security guard. O may nagpakamatay pa daw dahil hindi kinaya yung ugali ng pangit na kokak na first lady. Daw, di man So, yun, takot lang kayo na baka mag-aklas ang mga general ngayon at magsumunod, of course. Basta meron lang isa tatayo dyan na mag-aklas, magsisunuran yan lahat. Kaya patay ka, Nior. Baka last suna mo na to. Kaya siguro nag-budget ka ng 20 million dahil lalamon kayo ng todo dyan dahil si Franz Castro dyan, baka last atin na niya ng suna, makukulong na siya. Kayo din dyan sa mga buhaya, sa Kongreso at sa Senado, baka last suna ninyo na din to na malaki yung budget ninyong lalamunin. Mabulunan sana kayo mga putang ina nyo.